Para sa first order of business, magkakaroon ng kaltas sa parte ng miyembro ng Alamid. Akala mo susundin namin yung inuutos mong babae ka? Daling araw na, ba't ang araw mo nagising? I wanna go home. I miss Mommy and I want Daddy to come back home already. Napapayag ko na yung mga miyembro ng Alamid doon sa bagong pamamalakad natin sa negosyo. Yung idea ko ng workforce, as in forced labor. So you're a recruiter? No. Dr. Gwen. Akin yan! Akin yan, di ba? Akin yan! Sabi mo kayo, akin! Saan ka galing? Some matters I had to attend to. Baka nakakalimutan, kinakailangan pa rin natin mahanap kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay ni Mercy. Good morning. Morning. Christine, pasensya na, hindi ka na namin naintay. Please. Nag-arrange ako ng video call kanina sa miyembro ng Alamid. Sinabi ko na rin sa kanila yung tungkol kay Norman. Magagamit natin sila para mapabilis sa trabaho. Kaya pasensya ka na kung pinaghintay kita. Hindi, walang problema yon. Sana lang nakipag-coordinate ka sa akin. For example, si Cabo may bagong lead. Kung wala kang ginagawa, baka gusto mong sumama sa akin. Sige na, Christine. Samahan mo na si Miguel. By the way, napag-usapan natin kagabi, tinanong niyo sa akin kung bakit hindi ako nakapunta sa meeting ng Alamid. I met with a Chinese businessman, dating contact ni Mother Yun, si Mr. Wong. Bago namatay ang tito ko, she had a deal with Mr. Wong. Gustong gamitin ni Mr. Wong ang Rosal Report para sa mga business niya. Now, I know ibang business mo sa business ni Mother Yun, but there is opportunity here. So kung sakasakali, Miguel, ano ba tong business na pinag-uusapan natin dito? Well, Mr. Wong, ang tawag niya is forced labor. But let's call it what it is. It's human trafficking. Bababagsakan ka nila, papahirapan ng mga makukulihan. Lalo pag nasa baba ka nila, para ka lang madali na tapakan. Nilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa uli, gustong mangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na hindi sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakamatayan man sa atin nakapag. Kaya di ka mapabayaan, di paglalaban, hahawakan ang kamay. Ako ay manindigan para sa lahat, kahit dahil ko na siya ay mahilang. Di mabibigyan, di lumibilan, pinalaban ko pa rin ang mga sisipo ko susuko. Human trafficking. So basically, balak niyang gamitin ang Rosal Report para mailabas-pasok niya mga tauhang balak niyang gamitin as forced labors. Now, I believe we can tap into that same resource. Gamitin natin ang mga tauhan niya, lalong palakasin ang operasyon natin. Maybe he can use our people. Maybe for security o kung ano man kailangan niya. Pero nabasa ko na ang plan niya, and I really think it is flawless. If we are able to strike a deal, baka maging parte tayo ng international operation niya now. What do you think? Ay, na tayo.
Sabi ni Kap Obet, ito daw yung isa sa pinakamagandang lugar dito sa Bayang Pag-asa. Lalo na daw kapag maaraw. Diba ang ganda? It's beautiful. Thanks, Tita Jane. Of course. Siyempre gusto ko nakakalabas-labas ka naman para masaya ka. I'm scared. Protektahan kita ng buhay ko. Malakas ka eh. Gaya ng mama mo. My little warrior princess. Tita Jane? Can we go sa bridge? Pwede. Gusto mo? Di ka natatakot? Sabi kasi ni Daddy Norman, brave girl daw po ako. Tama naman siya. Gusto mong pumunta doon? Tara. Sa tingin ko, nasisiraan ka na ng ulo. Hindi tayo nakikipagnegosyo sa mga human traffickers, Miguel. Isipin mo na lang yung nagiging biktima nila. Ganyan ka na ba kasahol? Na kaya mong makipagkamay sa mga hayop na yon? Ha? Christine, hold your horses. Christine, huwag ka muna malis. Kailangan ko ng papaswerte. Pasensya na po, marami pa po akong gagawin. Hoy! Christine! Bakit mo binabasta si Mr. Romano? Kung ano ang gusto niya, susundin mo! Mr. Roman. O Benito, come and join us. Hindi ako nakikipaglaro sa mga baboy. Christine, bahala sa'yo. Ito ka lang. Wala nang gagawin si Christine na hindi niya gusto. Opo, sir! Opo, sir! Naiintindihan mo ba? Opo, sir! Sorry na, sir! Sorry na, sir! Hindi ko nahahayaan na meron kang gagawin na hindi mo gusto. Nangako ko sa iyan. Bakit hindi na lang natin hayaan si Judge ang mag-decide? Hindi ba, Judge? I mean, think about it. Alamid, going international plus the manpower na pwedeng i-provide ni Mr. Wong. Now, I believe this is the biggest business venture Alamid has ever seen. Walang problema sa pamamalakad ng business natin. Mas makakakuha pa nga tayo ng attention doon sa Chinese na yun eh. Christine. So tell me, Miguel, kung sakasakali, ano ba magiging koneksyon niyan doon sa paghahanap natin sa bangkay ni Mercy? Judge, huwag yun naman sanang isipin na bigla ko na lang nakalimutan si Mercy dahil nandito. Asawa ko pa rin siya. Benito, huwag kang makinig sa kanya. Okay, listen. All I'm trying to do is to run this business you have appointed me to run. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng iniisip ko para sa atin yun. Para makatulong, makaahon tayo. Ulit, ang hindi ko maintindihan, ano bang halaga ng opinion ng head of security sa business decisions ko? Dahil kung ako masusunod, matagal na natin katrabaho si Mr. Wong. Tama na! Hindi mo gagawin yan.
Sandali, saan ka pupunta? Yung meeting kay Cabo, bakit? Huwag mo sabihin porkat ikaw ang nakaisip nito, harangin mo na rin ako dito. Ah, Sasama ako. Luke, alam ko na may ibang bagay na hindi tayo nagkakasundo. Pero magkakampi tayo. Ayoko isipin mo na kinakalaban kita. Oo, may ilang beses na kinokontra ko yung mga binabalak mo. Pero iisa lang naman yung gusto natin ang protekta ng imperyo ng Balmores. listen. Alam ko naman na lahat ng ginagawa mo ay para protektahan ang interes nating lahat. So fine, sumama ka kung gusto mo. Let's get something straight. I'm in charge. Ako yung inatas ni Judge Balmores patakbuhin ang buong operasyon niya. Naiintindihan mo? Understood. Anyway, may bagong lead si Cabo. Kung okay itong lead na to, baka makatulong siya mahanap natin si Norman, si Jane at yung mga kasama nila. If the information is good, nagtuloy na natin mababaon lahat ng problema natin. Kasama ang mga bangkay nila. Nag-enjoy ka ba kanina? Yes, Tita Jane. Thank you. Bukas doon naman tayo sa kabila pupunta. Di ba may nakita ka doon bundok kanina? Parang maganda din doon eh. Dito ka. Tita Jane. Kamatakot. Kuya! Kuya! Kuya, okay ka lang? Tita Jane. Kuya, ano nangyari sa'yo? Tita Kuya! Jane. Tita Jane. Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Ba't ang dami mong dugo? Tulong! Tulungan niyo ako! Tita Jane! Pinatay niyo yung asawa ko! Pinatay niyo! Tita Jane! Tawa ko! Ano ka ba? Tita Jane! Pasensya na kayo hindi ko kayo naabisuhan. Alam nyo, talagang talamak ang aksidente dito sa minahan. Patibayan lang talaga ng sikmura, mga patrabador man o hindi. Eh bakit po marami pa rin nagtatrabaho doon sa minahan kahit marami pong na-aksidente? Kasi yun lang naman ang alam na hanap buhay ng mga taga rito Kaya ang kailangan dito, patibayan ng loob. Jane, kumusta ka naman? Ayos na ako, Tom. Kung iniisip ko si Papa, gusto ko lang naman talaga siyang ipasyal nun Kasi akala ko pababawasan yung lungkot niya. Hindi ko naman alam na yun pala yung mangyayari. Basta naging masaya siya, mas lalo siya na-trauma. Di mo naman alam na mangyayari yun, Jane. Muna sa sensa rin. Tama. Ang importante, nandito tayong lahat para kay Fatima. Jane, never ka nagulang. Maayos ang pag-aalaga niyo ni Rachel kay Fatima. Yung tanong, nasan yung taong talagang kailangan niya? Nasaan kaya si Norman? Nandito na ako ulit, Mercy. Sa awa ng Diyos. Buhay pa ako.
Babalik ako ng Rosario. Papakita ko sa mga timunoy na yon kung sino si Isabel. Fatima! Daddy, please don't go. Please don't leave Daddy. Pasensya ka na. Iniwan ko si Fatima sa mga kaibigan natin. Muntik ko na mabigo ang pangako ko sa'yo. Dahil nagpatalo ako sa galit ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, hindi ko nabibitawan ang anak natin. Sabik na akong makasama siya ulit. Ako ay manindigan para sa lahat. Kahit meron mo na hustisya ay mailang. Di mo pipigilan, di ko pigilan. Ilalaban ko. May kilala kayong Opet. Dumiretso ka dyan. May makikita kang bahay. Katabi ng malaking puno ng mangga.